Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda din yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And for this morning, ang atin nga pong pag-uusapan ay may kinalaman sa vlog ni Kimi, yung ganaps niya nung PBB Big Night, yung ano po niya, yung ginawa niya pagbalik sa Cebu, Manila, ganyan da. Sa Manila, Cebu to Manila, Manila to Cebu, balikan, grabe, nakakawindang pala talaga yung schedule ni Kim Chiu. Lalo na isinama pa niya tayo sa kanyang journey, sa kanyang day. Grabe, parang pati ako ramdam ko yung pagod ni Kim Chiu. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, grabe, hindi ko kinakaya yung ginagawa ni Kim Chiu sa sarili niya. As in, Kimi, ano ba? Baka bumagsak yung health mo niyan. Siyempre, hiram lang naman natin yung ating katawang lupa. Halagaan din naman natin. Alam ko, masipag ka. Pero grabe yun, ano. Kung sabagay, siguro one time lang naman to nangyari. One time lang naman sigurong nangyari kasi consequences yan ng kagustuhan niya na pumunta sa Big Night. Siyempre, hindi rin naman natin siya masisisi na, she can't say no to Big Brother. Kasi, dun nga siya nagmula. So, sinabi nga ni Kim Chiu na talagang malaki yung utang na loob niya. Dun siya nagsimula sa PBB. Kaya, she can say no. So, nagkataon lang talaga na meron siya. Ang layo nung kanilang pinagtitapingan ng The Alibay, which is sa Cebu. Ang layo sa Manila. So, ang hirap, diba? Ang hirap. Yun lang talaga. Consequence nung schedule ni Kim Chiu. Sana nga ay isang beses lang to mangyari na 24 hours gising. Alam niyo ba, nung hindi ko pa naririnig na 24 hours siya gising, naloloka na ako kay Kim Chiu kasi every time na may oras pa siya, ginagamit niya yung oras na yun. Like, for me, kung ako yung nasa katayuan niya po, mga kakimpaw, tutulog na lang ako. Pero nung workout pa niya, okay. Parang acceptable pa naman, maaga pa naman. Then after workout, since pagod na sa workout, iniisip ko na siya po ay magpapahinga, matutulog na. Pero hindi po, pumunta pa sa Little House of Bunny. Sabi niya, may oras pa tayo, Little House of Bunny. Tapos, may oras pa, punta tayo sa ganito, ganyan. Grabe, Kim Chiu, kailan ka magpapahinga? Mamaya, call out mo na. Tawag dito, mamaya oras mo na para mag-prepare sa PBB Big Night. Pero, kung ano-ano pa yung ginagawa mo, kailan ka magpapahinga. So, akala ko sa Little House of Bunny kasi medyo mahaba pa yung oras niya doon, di ba? Papahinga siya, pero hindi pala. Akala ko nagpahinga siya doon, pero hindi pala. So, dumating yung PBB Big Night. Nakakaloka, sabi niya 3 a.m. yung kanyang flight. Pero pagdating niya sa sasakyan, sabi niya 1 a.m. Uy, 1 a.m. May after party pa siyang pinuntahan. May after party pa daw pala. So like, Kimi, ano ba? Pwede ka namang wag na mag-after party. Pero sinulit niya talaga yung pagkakataon. Napaka-humble kasi talaga ni Kim Chiu na hindi siya pwedeng tumanggi sa mga kasamahan niya na para sa kasamahan, makikisama siya, etc. Gugugulin niya yung oras niya. Kaya nawindang ako na 24 hours siyang gising. As in, nakakaloka talaga, Kimi. So, ayan. O, diba? Puyat na puyat si Kim Chiu. Sabi niya, antok na siya. Ikaw ba naman ang gising ng 24 hours, diba? Tapos may katrabaho pa. Nakakaloka pa doon. After niya matulog, 2 hours lang yung dapat niyang itulog kasi may taping pa siya. May trabaho pa nag-aantay sa kanya.
kung saan na kumukuha ng energy itong si Kim Chiu, nakakaloka. So, sana nga ay lagi siya umiinom ng kanyang vitamins. Nag-aalala, for sure, ang ating mga senior after mapanood yung kanyang vlog. Anyway, doon natin makikita kung gaano kasipag talaga at ka-humble si Kim Chiu despite of ng kanyang mga napatunayan na sa show business. Kung gaano na siya katayog ngayon, napaka-humble pa rin niya. Anyway, sabi naman dito ni Madam Melinita Catalasan, bakit pag kumain ka ba ng Chowking, katabi mo na si Kim Pao? Si Idol Chinita Princess Kim Chiu ang original na endorsement ng Chowking. Let their privacy. Gusto ng mga fanatics, Kim Pao na laging magkasama ang dalawa. Pag hindi magkasama, marami silang bla bla bla. Magjusawa na yan. Kahit magjusawa na sila, gusto pa rin nila ang privacy. God bless Gandara and God bless Kim Pao. I'm always praying for the both of you from Paris, France. So, ayan kasi. Mga ginigigil niyo si Madam Melinita. I think at tungkol ito doon sa Chowking event. Sabi, ay, wala na akong gana kumain sa Chowking. Di na ako kakain sa Chowking pag hindi niya kasama si Paula Vino. Like, what? Original nga naman na endorser ay si Kim Chiu. And gusto rin naman nila ng privacy. But at least, di ba, kung team panatag ka, kahit wala si Paolo doon, ay susuportahan mo pa rin ng Chowking kasi ini-endorse yan ni Kimi Like, parang gano'n na ba talaga tayo ka-selfish? Gano'n na ba talaga kakitid yung utak natin na para dahil wala si Paolo, masyado tayong selfish, hindi na natin susuportahan, etc. Gano'n na ba talaga daw kakitid yung utak ng mga fanatics ngayon? So, ayun, basta, team panatag ako, wala akong pakialam sa mga blah, 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 blah na yan. And I hope yung mga naga-blah, blah, blah, blah na yan, kung ano pinagsasabi, tigil-tigilan na. Dahil hindi yan tunay na ugali na nagmamahal at sumusuporta sa Kim Pao. Samantala, ayon naman kay Madam Norma Daya Gandara, pag alisin si Kimi sa Showtime, tsaka hina ang ratings ng It's Showtime. At hindi na ako manonood. Concentrate na lang ako sa channel ng ABS-CBN na featured lahat ng old movies produced by ABS-CBN. Lalakas na naman ang kanilang network. Pag ganyan, alisin si Kim sa Showtime. God bless them both. Love ko kayo. Kim Pao forever and ever. Don't worry, Madam Norma Dayag. Imposible naman siyang mangyari. Imposible naman natanggalin si Kim Chiu dyan, di ba? Kaya, wag kayong mag-alala po. Mga hanash lang yan ng mga bashers. Pero, never naman po yung matutupad. Never naman po yung mangyayari. Hindi naman po siya mangyayari dahil lang sa sinabi ng bashers. Ano sila? Gold? Ano sila? Ganun ka-powerful na porke sinabi nila matatanggal si Kim Chiu, tatanggalin. Pag pinapag-resign si Kimi ay mangyayari at masasatupad, masasagawa at susundin sila. Holler! And isa pa kawalan niya ng ABS, kawalan niya ng Showtime, hindi po ni Kim Chiu. Sabi naman dito ni Madam Emelita Brayones, mamimiss natin ang Kim Pao kung magiging mag-asawa na sila. Ngayon, parang hindi ko patanggap na maglalaylo sa showbiz. Kaya lang, kung talagang gusto nilang lumagay sa tahimik, dapat ready din tayo. Support na rin natin sila kung sila ay mag-asawa na. Yun na nga. Kasi never naman natin, hindi natin alam, hindi naman natin alam kung i-share din nila yung buhay nila, off-cam, like sa pagbablog, di rin natin sure. Hindi natin alam kung i-share nila yung mga moments nila. Kasi kaya nga sila titigil para sa privacy, for their private life, etc. Ganyan. Kung sakasakali man. Kaya dapat ready din po kayo. Hindi yung puro na lang ang mga demand. Tapos another demand. Pag nasunod, magde-demand na naman. Like, dapat ready tayo sa mga consequences. Lahat naman ng mga bagay, may kapalit yan. Pero, maybe magandang kapalit. Maybe hindi magandang kapalit. Ganun lang naman siya. Kaya, always ready, lalo na
kapag may mga nire-request tayo, baka kasi biglang matupad, baka biglang mangyari. Kaya ingat-ingat sa mga hinihiling natin. Sabi naman dito ni Madam Fergie Namok, tumaba si Kimi kasi hindi siya masyadong nakakapag-workout kasi nasa taping sila sa Cebu. Yes po. Hindi dahil sa kung ano pa mang naiisip ninyo, yun ay dahil na rin siguro sa laylo sa pag-workout. Anyway guys, hanggang dito lang muna ang aking update. Good morning po sa inyo. Kita-kits lang po tayo sa susunod kong chikas. Marami pong salamat.